Kung sa nakaraang episode ay kumusta tayo sa challenge na gawin ng One Life at mag-car camping sa pinakamalamig na lugar sa Pilipinas, ngayon naman ay magka-camping pa din tayo dito sa kabundukan ng Cordillera. Pero this time, pinaghandaan na natin ito. Pero, handa na nga ba talaga tayo sa lamig at mga pagsubok na ibabato sa atin ng lugar na to? Kakaroon daw ng bagyo at set up na kami muna. Ano-ano na naman kayang kamalasan at aberya ang mararanasan natin sa paglalakbay kong ito? At ano kaya ang naging dahilan at hindi ko napigilan ng maluha sa episode na to? Adventure na to. Ay, nako! Huwag na natin patagalin pa. Kung travel and adventure ang hanap nyo, tara! At samahan ako sa biyahe kong ito. Mabay muna tayo. And welcome back to another exciting Van Life episode. Maaga kaming umalis sa Manila papunta ng Atok, Benguet para samantalahin ang kapayapaan ng gabi para bumiyahe. Sa puntong to, ay 1 oras mahigit na lang at mararating na namin ang aming destinasyon. Pero pinili pa din namin mag-stop over dito sa gas station sa kadahilan ng napapapikit na si Direk. May kasabihan nga na it's better safe than sorry, di ba? Wala naman tayong inahabol na oras. Nandito na kami sa Benguet. Nafe-feel ko na naman ang tahimik at malamig na vibes ng Atok, Benguet. Fiori, good morning! Come here. Good morning, Fiori. How are you? Si Farah. Farah? Si Farah! Hoy! Ikaw ah! Para, come here! Par! Para! Hoy! Kinabahan ako sa'yo ah! Whenever you need my guidance, whenever I can hold you still, then all we know is when we get there, through anything and back again. And if you knew the way you get me, whatever we were born to do, then all we know is when we get there, the desert won't be anything. Alam nyo ba, may sticker na ako. Gusto nyo ba makita? Nasaan yung sticker ko? Ipagyayabang ko. Sticker na ang Tabianos. Hinto yung sticker ko. Kaya dapat hindi pinamimigay, binibenta. Alam nyo kung bakit ganito kalaki yung sticker ko? Para kitang-kita at makilala at subscribe nyo agad. Kasi wala pa ako subscribers eh. Sige na, maawa na kayo sa akin. Oh, para sa pagkain ng doggy ko to. Hello guys! So nag-stop over muna kami dito sa gilid ng Pasema Half Tunnel para magkape. So meron naman kami nakitang safe na spot para mag-park. So kape muna tayo. Close your eyes,
get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had Coffee tayo! a really Cheers! but I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. Shit! Ang sarap ng ganito. Kaya sa sandaling oras, nakakalimut ka sa stress at sa responsibilidad na dala-dala mo. Parang ang sarap sa feeling na wala kang ibang iisipin kundi itong adventure na to. Sa mga oras na to, ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. Na para bang wala akong naiwang trabaho sa Manila. Saka ko na yun iisipin pag nakauwi na tayo ngayon. Dahil naka-leave tayo, kalma natin ang ating sarili. Blue skies fade to gray. We're gonna be okay. Saan pa po sila nanggaling? Quezon City. Welcome to Atok. Oo nga po eh. Ganda po talaga dito. Kaya, balitarin yung iba dyan. Sa Okay kanila po. naman makikita. Pero pwede po kaming umikot po Opo, dito. Okay. Okay na po pwede. Opo, may restaurant din pagkatapos ng Sige po. Oh, sige. Thank you po. Ayun guys, nagpa-register na tayo. So, ang entrance fee dito sa Heights Place and Sakura Park is 100 per head. So, bayad ako ng 300 at tatlo kami. Dahil nasa tuktok tayo ng bundok, kahit hindi malamig, kailangan kong magpalit. Dahil hindi na tayo pwedeng umitim dahil maitim na tayo. Diba? Hirap na masunog, be. Hindi na natin pangarapin mangiting lalo. Dati na daw tayong umikot. Pero mag-CR muna. Yesterday, there was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go. Hala na po, may makikita si parang chicken. Uy! And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, Ready na yung breakfast namin! Dito kami nag-breakfast sa Heights Place. beyond gravel, beyond all. Pagkatapos kumain ng agahan, nagpahinga muna ang mga kasama ko. Habang ako naman, eto, kailangan magtrabaho. Yung tipong nakapuel ko ng leave pero may tatawag, urgent daw at kailangan gawin. Pero ayos lang, nakakagana din naman magtrabaho sa ganitong environment. Eto siguro yung tinatawag na work-life travel balance. At sa kalagitnaan ng ginagawa ko, napansin ko na unti-unting lumalamig ang kapaligiran. Hanggang sa hindi ko na makaya at kumuha na nga ako ng kumot dahil hindi sapat ang panlamig kong suot. Hindi na po biro yung lamig dito sa Atok. Maya-maya pa ay bigla na ngang nawala ang araw at binalot na kami ng malamig na hamog. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero talagang na-enjoy ko yung ganitong weather. Na kahit nangangatog ako sa lamig, ay nakakaramdam ako ng cozy feeling pa nagtataklob ng kumot at jacket.
Di ko ma-explain pero nakakaramdam ako ng excitement. Ewan ko ba? Weird ko, no? Basta, ang alam ko lang, masaya ako sa mga oras na to. Alam niyo yun, yung parang feeling ko, prepared na ako sa susuotin ko dito sa Atok. Pero, tama nga sinabi ng kausap ko sa Mount Onis, wag na wag namin i-underestimate yung lamig ng Atok. Kasi grabe, tinan nyo yung oras ngayon. 10:47 a.m. pa lang. Sobrang lamig na. 17 degrees. Tapos tingnan nyo naman. Pinapag na kami dito. Naalala ko, meron nga daw palang sama ng panahon na paparating. Sinabayan pa ng ulan at malakas na hangin. Sa puntong ito, may hinahanap na kaming camping spot dito lang din malapit. Kaya nga lang, nagdadalawang isip kami dahil bukod sa masama ang panahon, nag-offer pa si Ate Michelle na pwedeng mag-rent ng room dito. At hindi rin kamahalan. Diba? Sobrang nakakatukso. Sobrang convenient ton para sa amin. Pero bigla kong na-realize na ang pakay namin sa pagpunta dito ay ma-experience ang mag-camping at van life. Ang ma-challenge sa mga mangyayari sa amin habang kami ay nagka-camping. Kaya naman, nagpatila lang kami ng ulan at nagpagpasyahan na tumuloy na pagpunta sa Mount Oris kung saan namin napiling mag-camping. We're here na viewpoint. Mount Olis viewpoint. Let's go! At tulad ng inaasahan, isang one-of-a-kind experience na naman na daanan ng aming mararanasan. Halos sementado naman ang mga daan dito. Sadyang makipot at napakatarik nga lang. Oh my God, parang na tayo nasa langit! Uy, nasa airplane ba tayo? Oh my God! Sa puntong to ay dinadaan ko na lang sa tawa, kabang nararamdaman. Pero kung maririnig nyo ang sigaw ng puso ko, baka pati kayo kabahan. Halos puro pataas ang daan papunta ng Mount Olis. Literal na biyaheng langit ang inyong mararanasan. Kaya pala talaga tinawag na Atok kasi on the mountain top talaga. Well, expected ko naman na matarik ang daan. Nasyasya ka na rin pa para. Pero hindi ganito katarik. Gagi, doon ka talaga akatin sa taas. Welcome eh. Welcome, pero... okay. Ganda. Hindi, ayun no, information. Wait lang, beb. Bababa ako. Nababa ako. Baba tayo, magtanong tayo kung aakyat ba tayo dyan or doon. Kita mo yung mga bato din. Ito na naman tayo. Underground ka para Yeah. makita yung bato. Ano yan? Below the ground. Tignan nyo. Tatanong ko kung dito ba dadaan ang mahirapan natin yung driver natin. Inasadya ko talaga yun. Chagot lang. Tanong muna tayo sa information kung saan tayo magpa-park. Grabe kasi kung doon. Yun ang first challenge. So aakyat pa? 5 minute walk. Ang umakyat ng sasakyan dito. Dito papasok? Kala namin dun sa kabila. Okay. Safe tayo, hindi tayo dun sa kabila. Yung overnight dito, our camping is 1,050. Tatlo na kami, kasama yun sa sasakyan. Aakyat na rin tayo dun sa main area kung saan tayo magsistay. Kasama ko na si Fiori. Sa likod ko si Farah kasi putik. Okay nang kargahin ko sila. Buti nila dala-dala ko yung bag nila. Iwan ko na kayo dyan! Bakit na tayo? Lamig! Grabe, lamig!
Talaga po? Mainit pa to sa inyo. Ano po yung pinakamababa? Negative 4. Oh my God. Pag siniswerte ka nga naman, magsiset up pa lang kami nang biglang nagparamdam na naman ng ulan. Mukhang may isa na naman kaming kasama ang may balat sa puwet. Ito na nga. Inula na kami. Makikita nyo dito sa pwesto, walang silungan. Tent lang. Nandiyan yung mga gamit namin. So, saan kami sisilong? Tara pre, sige na, rush na rin. Hindi na naman namin alam ang gagawin. Uunahin ba ang isilong ang gamit o buuin itong aming tarp na sisilungan? Teka, basa na din pala kami. Saka yung mga aso nilalamig na din. Dapat itong tali, pre, para hindi siya gumanyan. May dalawang tali, pre. Lahat kami natataranta na at hindi alam ang gagawin. Pati si Sir Hector na stress na sa amin. Halos 1 oras din mahigit ang ginugol nila sa pagbuo ng tarp. Sila. Kasi bumalik muna ako sa van para isilong ang mga baby dogs ko. Pagbalik ko, buo na yung tarp na aming sisilungan. Ang sabi pa, kung hindi pa tinulungan ni Sir Hector, sila direct, malamang sa malamang. Hanggang ngayon, hindi pa din sila tapos mag-set up. Naawa na. Nahiya na ako. Sir, ano ba? Anyari? Inaantay niyo ba kami, sir? Ano, nahiya na kami. Hindi rin talaga namin alam gagawin namin eh. Ako nang hindi na ako makagalaw. Tinignan ko nga yung time-lapse ko, ano din, pinakamatagal din, 2 minuto. Alam niyo ba kung ba't ko nalaman na isa sa mga kasama ko ang may balat sa puwet? Dahil after mabuo yung tarp na sisilungan, ay siya din namang paghinto ng ulan. Diba? Confirmed? May malas talaga kaming kasama. But kidding aside, after ng nakakapagod na setup, humigop muna tayo ng mainit na sabaw. Nakaubad ka. Wala pa. At magpainit sa dala naming ihawan. Hindi na talaga kayang lamig. Tumatagos na sa kamay at paa. Parang yung balat ko. Hey! Parang napapaso ng lamig, ganun. Siguro dahil na din sa naulanan kami Lapit na pala at dito yung isaway mo pa ang 13 degrees na klima dito at pabugso-bugsong ulan at hangin. 5 minutes. Maya-maya pa ay may hindi inaasahang pangyayari. Lahat kami nabigla sa nasaksihan ng aming mga mata. Dahil niwala sa aming hinagap na magpapakita ang haring araw bago ito lumubog. Worth it! Yung hirap na pinagdaanan namin dahil sa sobrang lakas ng ulan. Kasi pinagbigyan pa din tayo ni Lord na makita yung sunset. Yes! Mara! Thank you, Lord. You're the best. Thank you sa experience na to. Oh my God! I'm so happy. Martin! Ang puyat! Naiyak ako. Drama eh. Ba't kayo naiyak? Yan, sunset lang, naluluhan na. Kapag nakakakita ka ng ganitong scenery, parang nawawala yung stress na iniisip mo. Yung problema na iniisip mo kasi wala kang ibang iisipin kundi wow, saya sa puso. Di ako makapaniwala, naiiyak ako na ganito pala yung sunset sa malapitan. Sana nakikita rin to ng mga ibang tao na nangangailangan ng peace of mind, nangangailangan ng kalmadong isipan, na wag lang nila isipin yung problema kasi problema lang yan. May solusyon dyan. Hindi yan panghabang buhay. Malalagpasan at maglalagpasan mo din yan. Basta hindi ka give up. Sinabayan pa ng paglitaw na banghari na animoy umiiyak sa tuwa habang pinagmamasdan ang papalubog na araw sa ilalim ng mga matatawig na kabundukan sa aming harapan. Ang
after ng rain, ano yung makikita nyo? Rainbow! Thank you, Lord. Nakakatuwa lang isipin na yung akala kong masalimuot na araw ay posible palang magtapos ng maganda. Grabe yung adventure na to. Parang sarap-sarap sa makiramdam. Bakit ako naiiyak? Naiiyak ako kasi kakaiba talaga dito. Sana i-try nyo. Sana mapuntahan nyo itong Mount Olis kasi grabe yung sunset and sunrise dito. Kakaiba. Sabi nga sa quotes, sunsets are proof that endings can be beautiful too. Grabe talaga gumalaw ang Panginoon. Personal, ewan ko kung ma-appreciate nyo dyan sa video, pero sa personal, may iyak ka sa saya na once in your life nakita ko yung ganitong kagandang sunset. Ulit ako sa sunset. Ayan yung rainbow. Magluluto din tayo ng veggies kasi ang alat ng niluto kong pork kanina. Sana ma-experience nyo rin itong na-experience ko. Go out and have some fun. Life is short. Lumang saying na yun pero sobrang laki ng impact sa mga buhay natin, di ba? Kaya, have fun. Travel pa. Hanggat may oras pa. Kaya nga ako, di ba? Nag-decide ako last time na gagawin ko na yung mga bagay na magpapasaya sa akin. Regardless man kung magastos man yan or what. Dati yung ginagawa ko. Magastos pero hindi ko iniisip yung gastos ko. Pero naman ako pinagkakakitaan. Naamhin mo yung pera mo. Hindi ka naman masaya. Diba ako? Ipa naman ako. Meron naman ako emergency fund. Pero hindi ko hinahayaan masira yung mental health ko. Kaya, itong pagka-travel adventure ginagawa namin, nakakapagbigay sa akin to ng peace of mind and stable na pag-iisip. Kaya, kuyahin nyo na ako. Once a month? Kaya yan. After ko kumain, magpapahinga na ako. Kita-kits na lang tayo tomorrow morning. Aabangan natin ang sunrise. So, gigising tayo ng maaga. So, hopefully, hindi umulan, hindi bumagyo tomorrow. So, nakapag-decide ako na bukas na lang ako matulog sa van. Ngayon, tent life lang muna. Bukas na yung van life. Tent life kasi maulan eh. Basta ka, ang lalo, nasa baba yung van. Dito kami sa taas. Para at least ma-experience din namin dito. Maganda kasi yung view dito. Okay din yung pwesto ng tent. Magkakasama kami. Ano ako? Nakasano kung magkatabi yung tent. Kasi hindi eh. Nakatakot kung mag-isa lang ako sa van. Kasi dito sila sa taas. Baka may kumatok. Rar. Rar. Nagpapainit tayo. Ano pang maganda pag-usapan? Hindi, gaya nga ng sinabi ko kanina. As long as wala kang tinatapakang tao, go for it. Ako, ano to nakakatulong to sa sarili ko. Nakakapagbigay ito sa akin ng peace of mind, malayo sa syudad. Nakakapag-relax yung mental health ko.
Mukha lang siya nakakapagod. Nakakapagod pero ito yung ano ko way ko para maging masaya. Na may kasamang pagod. Pero worth it naman. Memories din to, no? Ayun, yung temperature dito, kaya naman yung lamig, basta gumagalaw ka. Kasi, yung suot ko, ano na lang to, 3 na lang. Mas manipis, pero kaya naman. So, nahaminto lang yung klima dito para hindi mahirap gumalaw, hindi mahirap kumilos. May sea of clouds. So, may sea of clouds kanina, kaso hindi ko na masyadong nakita dahil itong si Farah, nagpupo. Pero yung pupo niya nandun, pumasok doon sa pampers. So, kumalat. So, pinunasan ko siya kanina. Yung baby ko. Ano? Gusto mo ba siya? Later na lang pag walang tao, ha? Ikot-ikot ka mamaya, no? Ay, nakikinig ah. I love you. Ay! Baby ko. Mukhang may balak. Lambing-lambing mo kasi may balak kang lumabas. Later na kasi may tao. So ngayon, ang plano namin is walang plano. Walang plano pala, hindi. Ang plano ngayon muna is mag-explore muna tayo dito sa Mount Olis kasi kahapon hindi tayo masyadong nakapag-explore dahil umuulan, inulan tayo. At matagal na tayo sa pag-set up nitong tent. Actually, hindi naman ako yung nag-set up. Ayan, mag-explore tayo later and ano namin kasi first day dito sa Mount Olis, then yung second day nahanap kami ng iba or yung malapit lang dito which is yung Highest Place. Galing kami nun kahapon. Kahit malamig, kakayanan namin kasi sarap magstay dito. Ay! Kala ko pusa! Na itim! Buisit! Ay! Video pala yun. Sige, tara, explore na tayo. Yari! We left our love with question marks, the broken hearts. I went all my life without you. Something right could be so wrong. Carry on, cause I know I have to let you go. I know it's bad to take a leap into my world of fantasy. We will make it all the way somehow. But I know now when I wake up, I just have to put my feet back on the ground. And you will come back. Oh my God, it's you again. Once we were more than friends, darling, how you've been. I miss your smile. I know you need. At kung sa nakaraang episode ay nasa 7,200 feet above sea level tayo, ngayon naman, andito tayo sa Mount Olis Summit na may 7,900 feet above sea level. Wait. Nalulok ko yung sobrang sayo ko, nalulok ko yung away ko. Diba? Mapapasabi ka na lang na thank you Lord for moments like this. Now wake up, you will come back. Oh my God, it's you again. Once we were even more than friends, darling, how you've been. I miss your smile. Oh my God, it's you again. Once we were even more than friends, I cannot pretend it's always you.
Dahil ako ay nagpupupo na. Pupupo na, pe. Kailangan kong tuisin kahit kakaiba ang kanilang CR dito. Gusto niyo makita. Buhat ako. Tingnan nyo. Papakita ko lang sa inyo yung CR, pero hindi ko naman ipapakita kung habang tumatay ako. Ito yung CR nila. Tignan niyo ako. Pagyayabang ko sa inyo. Samahan nyo kami mag-set up na tent.